Sana all. Gago inyo, mga tanga! Gago! Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Lagi may tubig sa aming lugar, mabaho. Lahat po mabaho. Tapos wala po kami ditong drainage. Wala po kaming tinatapunan ng tubig. Lahat po kahit hindi po sa amin umuulan, baha po talaga dito sa amin. Mga pamilya, nandito tayo sa Barangay San Antonio sa Parañaque City, particularly dito sa Pascual Compound 1. Kung saan makikita nyo ho sa aking paligid ay hindi pa rin humuhupa yung baha hanggang sa mga oras na ito. May mga residente ho tayo nakausap at ang sinasabi nila ay hindi lang ito problema dahil nagkaroon ng habagat, kundi matagal na nilang pinoproblema itong lugar na ito. Taon na yung binibilang nila dahil walang lagusan yung tubig palabas dito sa kanilang compound. Kasama po natin ngayon ang Vice President ng asosasyon ng mga nakatira dito, si Ma'am Janet Parza. Oo. Ma'am, pakwento lang po, gaano na katagal itong ganitong problema niyo sa baha dito sa inyong lugar? 5 taon na po namin itong pinoproblema na ganito. Opo. 5 taon na po namin itong tinitiis na lagi may tubig sa aming lugar, mabaho. Lahat po mabaho. Tapos wala po kami ditong drainage. 5 taon. Wala po kaming tinatapunan ng tubig. Lahat po kahit hindi po sa amin umuulan, baha po talaga dito sa amin. So, ibig niyo sabihin, ma'am, kahit wala yung habagat nito mga nakaraang araw, meron pa rin tubig dito? Kahit po walang habagat, kahit po walang ulan, may tubig pa rin po kami sa daan. Ano po yung ginagawa ng lokal na pamahalaan or DPWH? Pinapump ba itong tubig? Pinapump po nila to ng sentro saka ng MMDA. Pero tapos po nilang ipump, wala pa pong isang oras o kalahating araw, bumabalik po ulit ang tubig. Kasi nga po, wala nga po kaming drainage. Lahat po ng ginagamit namin sa mga bahay na waste, ang paliligo, paglalabas sa kusina, dito po natatapong. Kaya po hindi po kami nawawalan ng tubig. So kung ganun, ma'am, medyo delikado yung tubig kasi contaminated, madumi, gano'n. Delikado po talaga. Kasi po, unang-una po, may namatay na po sa amin dito sa Lepto. Noong nakaraan taon po, may namatay po sa amin dito sa Lepto dahil po gawa po ng tubig ulan. Tapos yung drainage nga po, hindi gumagana, na-stuck po yung tubig. Kaya po may namatay na po. Sa pa po, wala na din po nakapaghahanap buhay kahit paano kasi may tubig. Tapos po, pag pumapasok po ang mga bata, kawawa din po kasi ang dinadaanan po nila may tubig. Lalo na din po sa mga senior din po namin, nahihirapan din po sila. Ma'am, anong panawagan ninyo sa lokal na pamahalaan or kahit sa national government? Baka makita or marinig nila yung hinaing po ninyo dito sa inyong lugar. Mayor Edwin Olivares, Congressman Yam Yunsuan, 5 taon na po kami lumalapit sa city. Tao rin po kami dito. May karapatan din po kami mabuhay ng normal. Nanawagan po kami sa inyo. 5 taon na po kami nagtitiis. Para please lang po, bigyan nyo naman po ng agaran solusyon yung aming hinihinaing sa inyo. 5 taon na po. Kailangan po namin ng permanent solution po, hindi po band-aid solution. Okay. Thank you so much, ma'am. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, yun. Ito naman, panay turo, panay papugi, wala namang ginagawa, palpak na nga, sinong tinuturo, sila din namang gumawa niyan. Lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Ang problema dito, O di gawan mo ng dahil paraan, sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. o di palpak kayo. So, dapat nga, na-anticipate to, pero wala Hindi na-anticipate. So, akala nila, pwede na yung mga butas na yun, na nakikita nyo. Ang problema, hindi din dumalabas kasi nababara yung mga butas. Ang pinag-usapan namin, number 1, kailangan Hindi rumarabas. maglalagay tayo ng gap sa barriers. So, ang sabi ng DOTR, nandito yung USEC ng DOTR ngayon, imbes na dikit-dikit yan, mag-gap tayo
para yung tubig may ginagabasan. So, ang nangyayari, Anong winarabasan? Oh, ano, hanggang ganyan na lang ba kayo? Paturo-turo? tubular, hindi man nga semento eh. Pati si Tori nagtaka, akala mo naman engineer. Akala mo naman may alam sa construction. Tubular, hindi man nga semento eh. Tubular sa rin, saka drywall. Naku putang ina, problema ito parang. Ano to? PVC? Hardiplex lang yun eh. Tinapalabas nila semento. Ano ang nasa loob? Lupa? Ibibigay talaga to pagka pinasok ng tubig yan. Delikado to, akong puro ganito to. Buti, wala naglalahat. Pag ito, may Oh, 'di ba? Ito po kasi ay sa North Forbes, kumbaga under Forbes yung may proyekto niyan. Pribado kumbaga. Na nagmura siya. Pero dito, alam nila kasi sila yung gumawa niyan. So, ang nangyayari, since Oh, lowest 'di ba? Hindi siya point to ng hindi siya nagmura kasi gawa nila. lakad, may patay sa ilalim dito. Sa Davao nagmumura yan. Pero we have to investigate where this wall came from. Pero ano yung existing bakod natin? Kasi hindi tayo gumagawa ng bakod na ganito. Papatawag ko yung building official dito. Hindi yung gumagawa ng Andiyan na yung mga, nagpadala na ako ng mga gamit, General. May mga truck na kami dyan. Tabi natin, tapos akutin nyo to ngayon, ha? Magdamag, ha? Ilang kondisyon umano ang inilatag ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng pagsuporta sa presidential campaign ni PBBM. Ayon yan mismo kay presidential son Sandro Marcos. Sa breakup naman ng Uniteam, sabi ni Congressman Sandro, he kind of saw it coming. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laid Cabagani. Isang pasabog sa likod ng 2022 elections. Inihayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na may isang nakaupo umanong opisyal noon sa Duterte administration na nag-alok ng suporta sa kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr. Kapalit ng karapatang sila ang mamili sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Sa panayam kay Marcos sa Prime TV, ang estasyon na pagmamay-ari ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, sinabi niya na kabilang sa mga hiningi umano ang pagpili ng Executive Secretary, House Speaker, Senate President at iba pang Cabinet Secretaries na hindi naman pinayagan ni PBBM. Nabanggit din ng presidential son na nagpunta sila sa Malacanang para hingi ng loko nyo lelang nyo. Di ba una mong tinanggal sarili mong tao? O sino ba namili doon kay Vic Rodriguez? Di ba tinanggal ninyo? O, nilagay ninyo si Atty. Trixie, kayo din ang naglagay. Kumbaga mga tao ni rin yung ang nilagay ninyo, kayo din ang nagtatanggal at sumira sa kanila. Anong babato pa yung daw pamimili? Saan ka nakakita ng ganun? endorsement Diba? Katandem mo na ngayon si Sara, tas ni ganyan dating sinasabi. President Rodrigo Duterte. Pero sa halip na matandang Duterte ang humarap, 3 tao raw ang sumalubong sa kanila. May isang sitting official umano ngayon sa Mabigat na ligasyon yan. Kailangan patunayan yan. 3. Aminado naman si Sandro Marcos na nakita na niya noon pa ang posibleng pagkakawatak ng Uniteam. Nakalulungkot daw ang paghihiwalay ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Lalo na ang resulta nito, nakaguluhan sa politika. Planado ninyo yun. Planado ng ano yan. With America. Nitong power struggle rin ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang alyansa. Para sa agenda Mga kapamilya, 12:52 ng hapon, August 9, Yan natupagin nyo. Baha. Baha sa Pilipinas. Linggo. At nandito tayo ngayon sa bahagi ng Araneta Avenue dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. At kung inyong nakikita, naglalakad tayo ngayon sa kahabaan nga ng Araneta Avenue. At hindi pa rin humuhupa yung baha na ayon sa ilang mga residente at mga otoridad na naandito simula pa kanina
ay mga alas 11 ng umaga nagsimulang tumaas yung Grabe. baha dito sa lugar at hanggang ngayon mag-aalauna na ng hapon hindi pa rin bumababa ang level ng baha dito kung saan nasa siguro tinatayang mga 3 pulgada yung lalim dito ng baha. May ilang mga sasakyan kanina na bahagyang tumirik. Nagpatulong pa nga, nagpatulak sila dito sa ilang mga residente sa lugar dahil hindi na kinakaya ng kanilang sasakyan na suungin nga itong kahabaan. Saan napunta ang pera ng taong bayan dyan? To the point na yung mga residente dyan, kailangan na lang, ayan, Gaano lalangoy na lang, ginawang swimming pool. katindi ang Ano baha ba ngayon yan? Ang epekto ng mga kakorupsyonan ninyo? Mala Waterworld? Grabe. Nagmistulang ilog ang iba't ibang bahagi ng Bulacan dahil sa hagupit ng habagat. Maayos na flood control project ang sinisingil ng mga residente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Magtatatlong buwan pa lang matapos kasuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng non-bailable malversation case si Flood Control King Curly Discaya sa Malolos, Bulacan RTC kaugnay sa flood control scandal. Ang lalawigan ng Bulacan, mala Waterworld na dahil sa matinding pag-ulan. Kita sa video na ito, posted sa social media ng Baliwag City Freedom Wall sa National Highway sa Baliwag. Mataas na ang baha. Sabi pa na nag-post, may kotse na raw na tumirik. Sa bahagi ng southbound lane ng Plaridel Bypass Road, hirap na rin dumaan ang light vehicles. Di na rin makita ang kalsada sa barangay Matang Tubig sa Baliwag City. Lubog na rin ang daan sa Concepcion Subdivision. Minomonitor din ang pagtaas ng tubig sa Bulo Dam sa San Miguel, Bulacan. Malakas na rin ang current ng tubig sa Doña Remedios, Trinidad. Sa Bulacan, lubog na ang Purok 4, Barangay Bambang, kung saan hindi na rin makita ang mga kalsada ng National Irrigation Administration. Baha na rin sa Barangay San Nicolas. Maladagat na rin ang bahaging ito ng Giginto, Bulacan. Patuloy rin ang pagtaas ng tubig sa Barangay Tsaong. Ibinahagi naman ng motovlogger na si Art Flores ang kanyang baha ordeal sa Balagtas. So ayan, medyo tumataas yung tubig dito sa Balagtas, Bulacan. So papunta tayong Panginay. So far dito medyo mababa pa. Tingnan natin banda doon sa may dulo kung kakayanin natin. Tingnan natin kung makakalusong tayo. Kung kakayanin. Boss, di kaya yan! Di kaya? Hanggang hita na Grabe, no? Pero merong isang Chinese brand na electric vehicle. Grabe talaga, sinuong yung baha. Doon mo makikita na panis yung mga ibang sasakyan na brand yan, lalo na yung mga Americans, no? Dito sa Chinese na model. raw ang tubig kaya di nakakaya Ginawang bangka yung sasakyan. aning lumusong ng sasakyan niya. Kaya bumalik na lang si Flores at naghanap ng ibang ruta. Dahil sa walang patid na pag-ulan, patuloy din ang pagtaas ng baha sa barangay Nagbalon sa Marilao, Bulacan. Nagsimula ng umapaw ang ilog sa barangay Hulo sa May Kawayan. Bantay sarado din ang MDRRMO sa level ng tubig sa Bukawi. Handa rin silang magpatupad ng evacuation kapag umakyat na sa 12 meters ang tubig. Patuloy naman ang pagbabantay sa level ng tubig sa Angat River na inaasahang maaapektuhan ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan sa norte. Uploaded din sa FB ng Balitaang Hagoenyo ang isang open letter sa gobyerno para sa concrete and permanent solution to flooding sa Hagonoy, Bulacan. Hindi raw ito liham ng galit, kundi desperasyon dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na Nako, makakasuhan kayo niyan. hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 na residente ng Hagonoy. Doble kayod naman ng DPWH. Doble kayod. Doble press con interviews kanyo nananawagan ng mga Pilipino, no? Ano yung pwede na yung talagang matindi at matibay na flood
solution natin dyan? Ano ba talaga? Hanggang salita na lang ba kayo? Magandang hapon po. Hanggang kayo ay press con? Dahil sa matinding pagulan Ano sa ba magdamag, yan? maraming naapektuhan ng mabilis na pagtaas ng tubig at pagbaha sa Metro Manila. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, lagpas tao na. Gumamit ng lubid ang ilang residente bilang hawakan sa malalim na baha. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga rescuer para sagipin ang mga stranded. Umabot naman na hanggang baywang ang baha sa bahagi ng barangay Moonwalk. Bitbit ang isang rescue boat. Nag-ikot-ikot sa lugar ang mga rescuer para sumagip ng mga stranded na residente. Sa lakas ng agos ng baha, gumamit na ng lubid ang mga rescuer at nagsuot na rin sila ng mga life vest. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa bahagi ng Sukat, Parañaque dahil sa baha sa lugar. Sa Las Piñas, hindi makausad ang mga motorista dahil sa taas ng baha sa Zapote Junction sa ilalim ng Zapote Flyover. Ang ilang pasahero napilitang suungin ng baha dahil sa tindi ng trapiko. Grabe no, ang sarap-sarap ng buhay ng mga politikong magnanakaw, no? Sarap ng kanilang tulugan, di aircon, di binabaha. Tapos yung mga kababayan natin, kinailangan nilang dumaan sa mga ganitong hirap at pagpapahirap. Lopez po. So far po baha, hanggang dito. Galing akong video cruise, kumuha ko ng booking, papunta dito. Pagdating ko dito, stranded na sa baha. Hanggang dito sa hanggang dibdib. Sa Quezon City, umabot sa halos 600 residente ang lumikas dahil sa mga pagbaha sa ilang lugar sa Rojas District at Bagong Silangan. Umabot hanggang dibdib ang baha sa bahagi ng Gumamela at Waling-Waling Street sa Rojas District. Pero ang mga residenteng matagal nang nakatira sa lugar, hindi na hinintay na tumaas pa ang baha. Well, actually po kapag ganyan talagang maulan, talaga naghahanda na po kami kasi unang-una pinapalikas po namin kaagad yung mga bata, PWDs, saka yung senior natin. 19 na pamilya o 70 individual ang lumikas sa Rojas Gymnasium. Paghupa ng baha sa Gumamela Street, agad nilinis ng barangay at mga residente ang mga naiwang basura. Sa barangay Dizon, pamura naman ito. Pwede ba murahin mo din ito sa QC na to? Murahin mo din sa Cavite na baluarte ng ombudsman ninyo at ng DILG ninyo. Ayan po, sa Cavite po yan. Kapit lang. Makakasurvive din yan. Kapit lang. Huwag na kasi bababa. Alam ng maliit eh. Grabe ano? Ganyan. Delikado. Yung leptospirosis na makukuha. Ay, meron lumangoy. No? Grabe. Lumaragas ako.
Grabe. Rumagaraga sa talaga. Oh, kayo magkapatid na John Beck, ano magagawa nyo dyan? Grabe. Umakyat na sa 6 ang naiulat na namatay dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of the Civil Defense, 7 katao rin ang sugatan pero subject to validation pa raw ang mga numerong ito. Apektado ng masamang panahon ang higit 74,000 families o katumbas ng 261,000 na individual. Kasalukuyan ding nasa evacuation centers ang higit 2,000 pamilya. Kaliwat kanang pagbaha ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw dahil sa habagat. Ilang residente naman ang nakabantay sa posibleng pag-apaw ng Marikina River. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong live mula sa Marikina City. Charmaine, ano ang sitwasyon dyan? George, nananatiling normal ang level ng tubig dito sa Marikina River. Yan ay sa kabila ng malakas at patuloy na pag-ulan ngayong araw. Sa pagmamonitor natin kanina, hanggang sa mga oras na ito, umabot sa 14 meters ang taas ng tubig dito sa ilog. Bilang pag-iingat, una nang inanunsyo ng Marikina City Local Government Unit ang suspensyon ng face-to-face at online classes